Tony Pet and everything. Okay, nagbabalik po tayo dito sa Love, Tony Pet and everything. Good morning! Time check, ganap na ika-52 minuto makalipas ang ika-6 ng umaga. At ito nga ang katanungan kailangan talagang matanong natin sa kababayan natin ito. Isa ka ba sa mga umusbong na plantita o plantito nitong nakaraang pandemya? Abay, kumusta naman ang mga halaman natin dyan? Bago pa ba magka-pandemya, certified plantito na ba kayo o plantita? Aba, itong ating guest ay certified na plantito na. Actually, bata-bata pa Plant kuya pa lang. Plan kuya na ito. At syempre, ang balita natin, trending siya online. Dahil nga sa murang edad ay, paghahalaman na ang kanyang pinagkadalubhasaan. Ayan, palapakan natin sa Net25 Studio, si Marjon Tolentino. Good morning! Good morning, si Tan. Good morning, bro. Good morning. Sadali, medyo lumulubog yung... Gumugulong at lumulubog itong upuan ko. Ayan. Bro, bati ka naman sa iyong mga followers, sa iyong mga kaibigan. Hi, good morning po sa ating lahat and then sa Net25 na nanonood. Hello po sa inyo. Have a good day po. Ayan. Okay, Marjon, ilan usually ang content mo ron? Ang content po natin sa farm ay ano po siya, more educational vlogs sa pagtatanim ng mga gulay, fruit trees, tsaka mga ornamental plants po siya. Amazing, amazing. Hindi lang views ang umaarangkada. Pakikwento mo nga sa atin. Award-winning din itong si Ginoong Marjon, ang ating bagong kaibigan. Yeah. Ano ba itong bagong award na natanggap mo nitong Agosto lamang? Ayan po, nagkaroon po tayo ng award sa Philippine Golden Eagle Award sa most inspiring sa pagiging farmer and then influencer. And then sa mga tumutulong tayo pag may konting blessing sa mga kapatid na Aita sa farm natin sa Batyawan, Subic, Zambales. Para pa kasi Marjon, mahusay. Nakakatuwa naman. Oo, at saka, para sa akin, alam mo, ikaw ang isang huwarang ehemplo ng isang influencer. Diba? Yung talagang positibo ang ibinibigay na influensya sa ating mga kababayan. Diba? Yan ang talagang influencer. Diba? Sample lang naman dyan, halimbawa, gagawa ka raw ng vlog. Tanong ng isang follower mo, in 1 minute, paano mo raw i-flex sa mga kabataan ang pagsasaka? Ayan. Hi, magandang araw muli sa lahat ng ating mga kababayan. Ayan, it's me again, Marjon Tolentino, yung batang plantito. Para sa mga kabataan na gustong pasukin ng farming, once na pinasok niyo ang farming, talagang hindi kayo magsisisi. Kasi ang farming po ay napaka-importante sa isang nation. Diba, minsan kailangan natin ng mga lawyer, doktor, pero ang farmer po ay kailangan natin 3 times a day. Talagang almusal, tanghalian, hapunan, ay kailangan natin sila. Sila po yung nagpo-provide ng pagkain. Kaya saludo po ako sa lahat ng mga farmer dyan. Kaya sa mga kabataan na gustong pumasok sa farming ay hindi kayo magsisisi, malaki po talagang kita basta alam mo ang yung ginagawa at aaralin lang na mabuti po. Maghusay! Palapakan si Marjon. Bro, ituloy mo ng pag-vlog mo. I-vlog mo na ito. Ha, yan. Vlog style, ha? O, sige. Vlogger style. O, yan. Pakita natin sa kanila. Kung makikita po natin dito po, ay harvest po natin to sa Batyawan, Subic, Zambales na saban ng saging. Ayan. Ito po ay mga organic. Halos po ng mga tanim natin ay organic. Ito ay pwedeng gawing banana Q, diba? Banana chips. Turon. Opo. Tapos dito po ay meron tayong mga flowering plants. Itong mga flowering plants na to ay to attract pollinators. Hindi lang sila magandang tignan sa mata. Ito po ay nag-a-attract sila ng mga small bees para mag-pollinate ng ating mga gulay. Ito. Yes po.